Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang paksang mabenepisyo green beans sa detoxification at pagbabawas ng mga sintomas ng type 2 diabetes. Mga minamahal na kaibigan, ang green beans o mung beans sa Ingles ay hindi lamang masustansyang pagkain na maaaring iproseso sa maraming masasarap na pagkain, kundi isang halaman na ginagamit sa tradisyonal na gamot. Sa tradisyonal na gamot, ang green beans ay tinatawag na green beans. Ang ito ay matamis, cool, at nakakaapekto sa puso, tiyan, at bato. Ayon sa mga lumang dokumento, maraming benepisyo ang munggo, tulad ng paglilinis ng init at pag-detoxify, pagtanggal ng init ng tag-init, pagpapawi ng uhaw, pagpapabuti ng daloy ng tubig, pagbabawas ng pamamaga, at pag-neutralize ng lason sa gamot, pinagmulan ng munggo. Ang munggo ay isang uri ng halaman na may tuwid na tangkay, may 3 dahon na may balahibo sa magkabilang panig at may dilaw-berde na bulaklak sa kilikilingang dahon. Ang bunga ay silindro, manipis ngunit marami, at naglalaman ng maliliit na bilog na butil na kulay berde na may dilaw na loop at may usbong sa gitna. Ang munggo ay namula sa India at Central Asia at pangunahing ipinamamahagi sa mga tropical at subtropical na rehiyon. Ito ay isang pamilyar na pananim sa Asia at napakapopular sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ito ay binuo sa ilang bansa sa mapagtimpi na rehiyon ng Australia at kontinente ng Amerika. Ang halaman ng munggo ay may malawak na kakayahan na umangkop, medyo lumalaban sa tagtuyot at maring umangkop sa mga rehiyon na may matinding kondisyon. Ito ay isang panandaliang pananim ng pagkain. Ang panahon ng paglago ay humigit kumulang 65 hanggang 70 araw lamang. Sa Pilipinas, maaring itanim ang munggo sa 3 pangunahing panahon. Tag-init mula Mayo hanggang Hulyo, tag-ulan mula Agosto hanggang Nobyembre, at taglamig tagsibol mula Nobyembre hanggang Pebrero. Mga benepisyong munggo sa tradisyonal na gamot, paglilinis ng init at paggamot ng mga kondisyon tulad ng pamamaga, piksa, butlig, ulcer sa bibig at dila, namamagang lalamunan, at impeksyon sa balat. Detoxification. Nakakatulong ang munggo na i-detoxify ang maraming uri ng gamot tulad ng aconite at croton, at madalas na sinasamahan ng licorice upang mapataas ang epekto ng detoxification. Bilang karagdagan, maaring gamitin ang munggo upang suportahan ang paggamot ng ilang maliliit na kaso ng pagkalason sa pagkain, pagsukpo sa init, paggamot sa mga kaso ng heat stroke at heat exhaustion. Ang munggo ay maaring makapagpalamig ng pakiramdam ng init at pagkauhaw na dulot ng labis na init, at ito ay isang napakahusay na inumin upang makapagpalamig sa tag-init, pagpapawi ng uhaw, at pagpapabuti ng panunaw. Ang munggo ay nagpapabata, nagpapawi ng uhaw, nagbabawas ng pagkawala ng tubig, nagpapabuti ng tuyong bibig at pagkauhaw na dulot ng init, at pinasisigla ang paggana ng tiyan at bituka para sa mas mahusay na panunaw. Diuresis at pagbabawas ng edema. May diuretic effect ang munggo na tumutulong sa paglabas ng labis na tubig sa katawan at nagpapababa ng mga sintomas ng edema, lalo na ang edema na dulot ng labis na dampness at init. Mga benepisyong munggo ayon sa modernong medisina. Ayon sa modernong pananaliksik, ang munggo ay naglalaman ng maraming carbohydrates, protina, taba, fiber, B, vitamins tulad ng B1, B2, B3, B5, B6 at B9. Nadudulot din ito ang vitamina C, E, K at mga mahahalagang mineral tulad ng calcium, iron, magnesium, phosphorus at potassium. Dahil sa masustansyang ito, maraming benepisyo ang munggo sa kalusugan tulad ng mabuti para sa puso. Ang munggo ay mayaman sa natutunaw na fiber, lalo na ang pectin,
kasama ang magnesium at potassium na nakakatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo, pagbabawas ng masamang kolesterol at pagpigil sa arteriosclerosis. Bilang karagdagan, ang mga antioksidan na matatagpuan sa munggo ay nakakatulong din na protektahan ang mga daluyan ng dugo mula sa pinsalang free radicals. Tumutulong sa pagkontrol ng blood sugar. Ang munggo ay naglalaman ng maraming resistant starch at mataas na fiber content na nakakatulong sa pagpapabagal ng pagsipsip ng asukal sa dugo na nakakatulong na patatagin ang blood sugar pagkatapos kumain. Ipinakikita rin ng ilang pag-aral na ang munggo ay isang pagkain na nakakatulong sa pagpapabuti ng insulin sensitivity kaya sumusuporta sa pag-iwas at pagkontrol ng type 2 diabetes. Suporta sa pagkontrol ng timbang. Ang munggo ay may mababang taba, mayaman sa protina at fiber na nagbibigay ng pakiramdam ng pagkabusok sa loop ng mahabang panahon, habang binabawasan resistant starch ang pagsipsip ang calories. Kaya sumusuporta sa pagkontrol ang timbang. Suporta sa panunaw. Nakakatulong ang fiber na mapabuti ang bowel movement, pinipigilan ang constipation. Bukod pa rito, ang oligosaccharides kasama ang resistant starches ay mga sangkap mula sa munggo na nakakatulong sa pagpapalusok ng mga beneficial gut bacteria, pagpapabuti ng immune system at paglaban sa pamamaga. Naglalaman ang munggo ng mga phenolic compounds at flavonoids na may anti-inflammatory, antibacterial at antiviral effects, kasama ang mabitamina at mineral na nakakatulong na mapabuti ang resistensya at immune system ng katawan. Proteksyon sa balat at anti-aging. Ang antioxidant sa munggo ay nakakatulong na protektahan ang balat mula sa pinsala ng UV rays at nagpapabagal sa proseso ng pagtanda. Detoxifying effect. Ang munggo ay isang natural na remedyo na madalas ginagamit ng mga tao upang pababain ang lagnat at ay detoxify sa maraming kaso. Ipinakikita rin ng ilang modernong pag-aral ang kakayahan ng munggo na bawasan ang toxicity ng ilang mabibigat na metal at pesticides. Paano gamitin ang munggo para sa pagkalason? Dinurok na munggo. Ang mahilaw na munggo ay dinurok. Hinaluan ng tubig at ipinapainom ng marami upang magsuka at ay detoxify ang pagkalason sa pagkain, aconite, croton, at mga pestisidyo na ginagamit sa agrikultura. Katas ngang munggo para sa pagkalason sa kabuta. Gumamit ng 100 gram munggo, 40 gram dandelion, 40 gram litos permum, 40 gram honeysuckle, 10 gram hilaw na licorice, pakuluan at inumin isang beses sa isang araw, bawasan ang dosis para sa mga bata. Katas ng dinuro na munggo na may soy milk para sa detoxification. 100 gram dinurok na munggo, 200,300 ml tofu o soy milk, haluin at inumin. Ginagamit para sa makaso ng pakalason sa lason, mineral, arsenic, alak na may gamot. Lugaw ngang munggo para sa detoxification. 50 gram munggo, 100 gram bigas, lutuin bilang lugaw, palamigin at kainin 2,3 beses sa isang araw. Para sa pagkalason sa pagkain, pagkalason sa aconite at croton at mga gamot na ginagamit sa agrikultura. Munggo at sabaw ng itlog. 50 gram dinurok na munggo. Ihalo sa 100 gram puting itlog. Lutuin at kainin lahat ng isang beses. May epekto sa pag-detoxifying mercury at arsenic, paggamot sa pagkalason sa tinga. 120 gram munggo, 11 glas licorice, pakuluan at hatiin sa dalawang bahagi, inumin sa isang araw, patuloy na inumin sa loop ng 19 araw. Paano gamitin ang munggo para sa detoxification ng atay? Ang munggo at prila soup ay nakakatulong sa paglilinis ng init. Paano ihanda? Hugasan ang 100 gram munggo at ibabad sa tubig ng ilang oras. Hugasan at hiwain ng malit ang isang dakot ng prila leaves.
Ilagay ang binabat na munggo sa kaldero at pakuluan hanggang lumambot. Timplahan ng asin at paminta, pagkatapos ay ilagay ang perilla leaves. Uminom ng tubig ng munggo upang palamigin ang katawan at i-detoxify ang atay. Paano ihanda? Hugasan ang halos 60 gram munggo na may balat pa, ilagay sa kaldero at pakuluan sa malakas na apoy. Pagkatapos kumulong munggo sa loob ng 10 minuto, patayin ang apoy at palamigin bago inumin sa maghapon. Tubig ng munggo para sa detoxification ng hangover. Paano ihanda? Hugasan ang halos 100 gram munggo. Pakuluan sa mahinang apoy na may halos 500 ml tubig. Kapag lumambot ang munggo, lagyan ng kaunting asin. Pagkatapos ay patayin ang apoy at palamigin. Salain ang tubig at ipainom sa taong nakainom ng alak upang makapag-detoxify. Paano pumili ng masarap na munggo? Pumili ng munggo na pantay-pantay ang laki, bilog, makinis ang balat, may sariwang luntian o natural na luntiang dilaw na kulay. Iwasan ang mga butil na payat, kupas, may lamat ang balat o maraming halo. Ang magandang munggo ay may maliwanag na luntiang kulay, bahagyang dilaw sa pusot ng butil. Kung kulay abo, kupas o may mansa ang balat, karaniwan ay luma na ang butil at mababa ang kalidad. Iwasang bumili ng munggo na mamasa-masa, may amag o may bukbok. Pumili ng munggo na may bahagyang bango, walang kakaibang amoy. Kung ang munggo ay may amoy amag o asim, ito ay sira na o hindi mayos ang pag-imbak. Pumili ng munggo na matibay, matigas, tuyo, at hindi malakit sa kamay. Ang magandang butil ng munggo ay lulubo sa ilalim kapag ibinabat sa tubig. Ang mga butil na lumulutang ay karaniwang payat at mababa sa nutrisyon. Ilang paalala kapag kumakain ng munggo. Ang munggo ay may malamig na katangian. Ang sobrang pagkain ay madaling magdulot ng panlalamig ng tiyan, kabag, at pagtatay. Ang mataong may deficient cold constitution, malamig ang kamay at paa, madalas sumasakit ang tiyan kapag kumakain ng hilaw at malamig na pagkain, mahirap tunawin ang pagkain, ay hindi dapat kumain ng maraming munggo. Ang mataong mahina ang katawan, bagong gumaling mula sa sakit o pagkatapos ng operasyon ay hindi dapat kumain ng maraming munggo. Ang mataong may sipon, lagnat dahil sa wind cold, o pagtatay dahil sa lamig ay hindi dapat uminom ng tubig ng munggo dahil mas lalo itong makapagpapalala ng sakit. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang munggo ay may epekto sa pag-detoxify at maaring bawasan ang bisa ang kasalukuyang ginagamit na gamot, lalo na ang tonic at tradisyonal na gamot na may mainit na katangian. Sa makatuwid, kung umiinom kang gamot, dapat itong inumin ng hindi bababa sa 1,2 oras ang pagitan. Ang mga bata, matatanda, at buntis ay dapat kumain ng katamtamang dami. Iwasan ang sobrang paggamit. Dapat itong lutuin hanggang lumambot bago kainin upang hindi maapektuhan ang sistema ng panunaw. Kaya, mga minamahal kong kaibigan, iyan ang ilang tradisyonal at modernong paraan ng paggamit ng munggo. Sa anumang paggamit, dapat kang kumonsulta sa iyong doktor. Binabati ko kayo nga isang masaya at mainit na weekend kasama ang inyong mahal sa buhay. Paalam at hanggang sa muli.